Maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. Latest weather update po muli tayo. Ang SIPNOSIS pa rin po natin, no? Active low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Muli po itong namataan na may layo nga pong 3,220 kilometers east of Central Luzon po yan, or 665 kilometers east of Paricao, Cagayan. At kung makikita po ninyo, ang hangin po nito ngayon ay pumalo na nga po sa 55 kilometers per hour, no? At ang bugso naman po yung umaabot ngayon sa 75 kilometers per hour. Pa southwestward pa rin po na may kilos pong 20 kilometers per hour. Sa paglipas po ng ilang mga oras lang, lumakas ito nga pong active low pressure area. Marami po nagtatanong, ito na nga po ba yung nararamdaman natin pag-uulan ngayon tuwing hapon at sa gabi, no? Hindi pa po ito yon. Ito pa rin po yung nararamdaman natin pag-uulan. Southwest monsoon pa rin po ito, or hanging habagat. Pero posible pong makaapekto itong active low pressure area na lumakas dahil po sa hanging habagat or southwest monsoon. Pwede niyo pong mapalakas yan. Kaya patuloy po natin binabantayan yung galaw nito nga pong active low pressure area nito dahil malapit po siya sa Central Luzon at posible nga pong lumakas pa sa paglipas ng ilang mga oras. Hindi pa po siya masyadong makita dito sa data, pero nasa loob na po siya ng par. Makikita nyo mabuti sa isang data natin, no? Nandito po siya sa gilid pa Central Luzon. Ibig sabihin lamang po nito, anumang oras, no, or paglipas lamang ng ilang araw, 2 araw, posible po ito mas lumakas pa. At doon po natin matutukoy kung ito nga po ba magiging isang ganap na bagyo. Kapag ang hangin niya po kasi pumalo sa 100 kilometers per hour, matik na po yun, isa na po yung ganap na bagyo. At kapag lumakas pa po yun, from 200 pataas po kilometers ang hangin niya, super typhoon type na po yun, or very strong typhoon. Sa ngayon po, wala pa naman po itong direktang tama sa ating bansa, no? Pero binabantayan po nating mabuti yung mga posibilidad kasi nasa po siya mismo sa Central Luzon. Kaya maging ready po tayo sa mga posibilidad na mangyari dahil never and ever po natin mapipredict ang galaw po ng panahon. Pabago-bago po yan, no? Akala natin mainit, tag-init, pero rain season po, tulad po ng sinasabi ko noon pa man, 1 o 2 bagyo ang papasok bago matapos po ang buwan ng Agosto. Kaya patuloy ko po kayong i-update. Please pakishare po sa ating mga kakilala, sa ating mga labas, para aware po sila sa ating binabantayang low pressure area or bagyo. Maraming salamat po sa inyong lahat.